Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano na ang reaksyon ng Makabayan Black, lalo na si Franz Castro. Itong development ngayon na tuloy na ang malakihang dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo, sinuportahan ng KOGC at iba't ibang sectors of society. Pang Guinness World Book of Records na. Bukas, hindi na nila mapipigilan. So, kumusta na si Franz Castro? Nako, aburido na si Franz Castro. Nagmamakaawa na. Gagawa din sila ng series of rallies. Signature drive para I don't know kung ma-encourage, mapilit ba nila ang kapwa nila kongresista na pipirma sa impeachment, anong tawag dito? Yung para ma-endorse. Kailangan nila ng 103 signatures para aakyat ang impeachment complaint sa Senado. Ngayon, kawawa sila dahil as of now, 6 pa lang ang nakapirma. Mission impossible na ata itong tapos sasabayan pa ng dambuhalang rally ng iglesia bukas. I don't know anong mangyari itong impossible dream ni Franz Castro at ang Makabayan Black. Okay, i-share ko sa inyo itong vlog ni Ako Kabibig, isa sa paborito kong DDS vlogger tungkol nito. Castro, mga kabibig, nagmamakaawa. 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 Please. So, kasi 6 lang na kongresista ang pumirma sa impeachment case ni Bibi Sara. Posibleng mabasura to tayo. Wala talaga magawa si Franz Castro. Kahit lumuhod-luhod na siya. Nagmamakaawa na kasi si Franz Castro. Sabi niya, maawa naman kayo. Gawin niyo ang trabaho niyo. Sabi dito, we expect that you will do your job, your moral and legal duty. That's why you are here. You are there. You represent the people, our rights and dignity. We are expecting this from you. We are watching you. Yun ba ang pang-hadlok-hadlok ni Franz Castro? Ano ba yan, Franz Castro? Parang ginugulat mo ang mga kongresista. 6 lang ang kongresista ang pumirma, mga kabibig. Kailan ba yung nagsimula ang impeachment? Last December. December. Malapit nang mag-end ng January. Tapos may pang-4 daw na impeachment na lalakas. Tapos sa ika-4 o 1, 2, 3, ika-4. Bakit 6 lang? Bakit sa unang impeachment case dapat sana lahat ng kongresista pumirma pero wala pa eh. Pangalawang impeachment case dapat sana marami ng kongresista na convinced na mag-impeachment case bibisa pero wala. Pangatlong impeachment case dapat 100% na ma-convince ang mga kongresista kasi madaming impeachment case pero wala pa rin. May pang-4 na susunod, 6 lang ang pumirma sa impeachment case. Paano yan? O kabibig, eto i-share ko sa inyo ang balita. Baka mawindang na naman sila. Ito kabibig. Daily Tribune. Ito lang. Only 6 salons endorse Sara impeachment bill. So of course, itong 6 na to, of course, pumirma na to. 6 na lang kongresista. Ilan ba? Madaming kongresista sa Pilipinas, no? Dito, basahin ko mga kabibig para basa natin. Only 6 congressmen have endorsed the 3 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. As proponent plan a series of mobilizations this month to urge the House of Representatives to act on the petition which have been stagnant for more than 1 month. Stagnant na. Hindi naka-move on. Stagnant, it means walang pumapansin, dinedma lang ng ibang mga kongresista. Hindi ba sila natakot sa INC? Yun, INC. Ibang kongresista natakot na sa INC, Kasi, ang daming membro ng INC sa Mindanao lang, libo-libo, milyon-milyonis na yan. Tapos, may mga iba pang supporters sa VP Sara na hindi mga taga-INC. Ang purpose kasi ng INC ay para
hindi ma-impeach ni Sara para sa kapayapaan ng ating bansa. Ang INC ay kanyang tawag dito, supporting Pangulong Bongbong Marcos na panawagan sa House of Congress na walang impeachment na mangyayari. Uunahin yung ibang trabaho, di ba? House Deputy Minority Leader Franz Castro, who revealed the number. Sinabi niya sa mga kongresista, as of now, we haven't gathered enough votes. Oh, kawawa naman si Franz Castro. But this is our effort to encourage our colleagues in Congress. Nagpaplano na si Castro ng mass action, malawakang action para papirmahin. Yan, may series of rallies na ano. So, bukas, January 13, malawakang INC, KOJC, and other sectors of society na rally. Pang Guinness World Book of Records yan. 2 million ang estimated sa Quirino Grandstand. Sa iba't iba pang lugar. Sa Davao City, 500,000. Nako. So after itong rally ng iglesia na sasamahan ng KOJC at iba pa, magrarally din itong Makabayan Black. Tingnan natin anong maproproduce nila. Kasi magsi-signature drive daw sila para hoping na makagather sila ng maraming perma para ang mga kongresista ma-encourage ba o medyo ma-pressure nila ng kaunti para pipirma sa impeachment complaint para aakyat sa Senado. Kailangan nila ng 103 signatures. Sa ngayon, 6 pa lang. Ano sa tingin nyo? Ang target nila by February 7. So, series of rallies. January 13, I think. January 18 nata. Basta, tuloy-tuloy. 4 na rallies nila, gather signature, para ipakita sa mga kongresista ito. I don't know how many million signatures. So, ito, nananawagan na yakyat ng impeachment. So, ito na, labanan ng mobilization. Ang iglesia, KOJC at iba't iba pang mobilization nila by January 13, bukas. Pakita ang lakas. Lakas ng, anong itong lakas? Demokrasya ito Lakas ng kasi ang rally in support sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment. So ito, pro-Marcos ito, and of course, pro-Duterte na rin, win-win solution, Marcos in Duterte, kasi hindi matutuloy ang impeachment. Ang talunan lang dito, itong Makabayan Black, yung mga makakaliwa, na gustong-gustong mawala si BP Sara sa larangan ng gobyerno. So, yan, mag-signature drive sila. Titignan natin kung anong ilang libo o ilang milyong signature ang ma-produce nila. Ang iglesia, ilang milyon yan. Estimate ko lang ito correct me if I'm wrong, nasa 3 million to 5 million worldwide. KOJC, I think more than 1 or 2 million. Yun pa lang, plus other sectors of society. I don't know kung matatapatan ba ito ng Makabayan Black. Okay, so